mag-aaksaya ng panahon doon sa sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, ginawa niyo na sa amin dati kay Orly Gutesa ginulo niyo No, pinapunta ninyo doon, tapos nagsalaysay, ngayong bineberipika yung mga sinasabi niya, ipinapatawag ng DOJ, wala na, hindi na sumipot ulit, hindi na lumabas, hindi na lumantad. Ang gusto yata nila Marcoleta one strike, no? Pagpunta, tapos na. Kung ano yung binitawan namin, mga sinabi namin diyan, paniwalaan niyo na. Ayaw pang matatanong. Kaya lang mga bossing, kung hindi inimbitahan, no? Itong mga ito o hindi o ayaw papuntahin ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang sa NBI doon sila mapupunta. Bakit mga kababayan? Mukhang sa NBI, doon po ang bagsak nitong mga 18 marites. Ang sabi po dito ng Bombo Radio, Philippines, notaryo sa joint affidavit ng 18 dating sundalo, iimbestigahan ng NBI. Nako. Mukhang sa NBI, baka hindi kayo sumipot. Kasi syempre may mga question and answer na din dyan. Meron na din pong cross-examination dyan. Tatanungin, titiyakin kung talagang itong mga ito nagsasabi na totoo. Kapag ka nagsinungaling, baka pasok rehas na agad yan. Diba? Ganun yung ginawa kay Orly Gutesa. DOJ, sige, imbitahan ka namin, punta ka sa DOJ. Para malaman kung totoo ba yung mga salaysay mo. Hindi na sumipot. Sara Duterte, ganun din. NBI, sige nga, imbitahan ka namin sa NBI para ipaliwanag kung ano ba yung ibig mong sabihin doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Hindi sumipot. Etong mga ito, hindi din sisipot yung mga yan. Sasabihin, nako, yung NBI bata ni Bongbong Marcos yan Sasabihin na po, sinisikil ang aming karapatan. Lahat na Notaryo sa joint affidavit ng 18 dating sundalo, iimbestigahan na. Uy, maisingit ko lang, sinabi ni Mike Defensor, may 10 pa daw nadadagdag mga kababayan. Yun, mga ex-militar na naman, mga marine na naman daw Iimbestigahan ng NBI ang pagkakanotaryo sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Nelvin Matibag, sisilipin nila ang relasyon ng nagnotaryo sa mga ito at kung sino man ang nagtutulak sa kanilang mga salaysay, baka pati yung magnotaryo, ilaglag na kayo. Si Father na inimbita nila, ano sinasabi ni Father na inimbita nila? Sabi ni Father, nag-witness lang ako dyan sa mga yan. Pero hindi ko sigurado kung nagsasabi po ba ng mga katotohanan. Yung mga yan. Doon pa lang siguro si Father nanonood, pinapanood yung mga interview nitong 18 marites. Tapos napapansin niya, naku, parang iba-iba naman yung mga pinagsasasabi nitong mga ito. Parang wala namang katotohanan itong mga sinamahan ko na ito. O kaya lumabas si Father. Sabi nag-witness lang po ako dyan. No, hindi ko sigurado kung totoo yung kanilang mga sinasabi. Biglang kumambyo na Diba? Eto, ano pa sabi dito? 18 dating sundalo, at si Attorney Baligod at ex-congressman Defensor sinampahan ng reklamo sa DOJ. Utang na, yari na, naloko na mga buhay ninyo. Siguro yung ibang mga kasundaluhan, yung mga sumama doon, ang gusto lang magkaroon ng panchicha kahit papaano. Hindi nila naiisip na aabot, hahantong sa ganyan na makakasuhan sila. Dapat lang kinekengkoy nila yung mga Pilipino kung ano-ano yung mga pinagsasasabi ng mga walang katotohanan Sinampahan ni National Security Advisor Eduardo Año ng reklamong paglabag sa Republic Act 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterance at RA 1075 Cybercrime Prevention Act.
ang 18 dating sundalo, si Baligod at si Depensor. Ito ay kasunod daw ng paratang at akusasyong tumanggap umano ng paper bag na naglalaman ng pera. Pansin ko ho mga kababayan, lahat na lang tumanggap ng paper bag eh. Lahat na lang ho tumanggap ng maleta, pati yata si Soto na damay. Tsaka ho, si Linda Walker. Kailangan ho yata tanungin na natin si Linda Walker kung nakatanggap din ho ba ng maleta o paper bag o expandable folder itong si Linda Walker. Lahat na ho eh. Baka sa mga susunod na mga panahon, biruin mo ha, pati po yung mga ginto-ginto, isinasalaysay na din po ni Baligod na ibinenta daw po ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at sila lang din daw ho ang bumili. Di ang mahal ng pagkakabili dyan. Yung ganun ho, mga kababayan, kapag ka medyo mura ang ginto, bibili ang bansa. Pagka medyo mahal na, ibebenta, kumita. Tapos pag bumaba ulit, bibili ulit. Pag umangat ulit, ibebenta. Yun ho yun. Mga DDS, yun yung ini-issue ninyo. Di ba Ferdinand Austria? A Lonely TV, palubog na mga Duterte. Mga kampon niya, mga Duterte. Wala na naman talaga. Paubos na din ho, mga bossing. Kaya eto, biruin mo, meron ng ganyan. Di ba? Merong sinasabi, may mga Marines. Eto, sabi ni Mike Defensor, may mga dagdag pa daw hong mga Marines, mga kababayan. Eto, tapos, siguro, dahil nga humihina itong 18 Marites, mga kababayan, mayroon na naman daw po na pagkarami-rami, mga bossing, na mga AFP, PNP, Coast Guard, no? Na sumusuporta doon sa 18 Marites. Paano kasi mga boss? Wala na hong naniniwala mga bossing sa mga pinapalabas nila. Kaya para magmukhang kapanipaniwala at tayo maging simpleng mga mamamayan, hindi tayo militar, hindi tayo naniniwala. Eto, bagsakan namin kayo ng mga AFP, PNP, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines na sumusuporta diyan sa 18 na yan. Kaso, mga retired na naman ho, mga kababayan. Pag tinatambakan tayo ng mga veterado ho, ang tanong, Diyos ko naman po. Sorry ayokong makasakit ho, mga bossing. Ito sariling opinion ko lang, para lang ho sa akin ito. No? At hindi ko naman huli na lahat. Ano naman? Kung suportahan ninyo. Same na lang din kayo, kagaya namin.